brokenness. Sige nga, i-comment mo nga dyan sa ating comment section. Breakthrough in brokenness. Yan. So, sino po dito nakaranas na ma-broken? Sige nga, itaas mo yung kamay dyan sa comment box. Naranasan ko po ma-broken. At sa papaano ka na-broken? Ayan, alam niyo po ba, breakthrough and brokenness ang ating mapag-uusapan. Alam niyo po ba na ang breakthrough ay may kalakip na maraming pinagdaanan. Ayan, sabi dito, breakthrough into brokenness. Parang tumatawa si Ate Abby ng, ha ha ha, bakit anong klaseng brokenness bang yung naranasan, sister? Alam niyo po ba, naniniwala ko bawat isa sa atin ay nakaranas ng brokenness. At ang pag-brokenness ay masakit na masakit. Kasi ito talaga yung in the very edge of your life na um, wala kang malapitan, lugmok na lugmok ka, may talagang malungkot ka. Yan ang mga senyales na you are really broken. Pero alam niyo po ba, there is really beauty in brokenness. Because why? Brokenness is what lead us to true breakthrough. So, hindi tayo makakapunta ng breakthrough pag hindi tayo nakaranas ng brokenness or trials. So, marami tayong nakikita, mga gusto nating marating sa buhay, gusto nating goal sa ating sarili, marami tayong ina-admire or nai-inspired ng mga great people. Pero alam niyo po ba, in every successful people, there is failures, there is brokenness, there is mistake behind it. So, yung brokenness, kung baga, in every brokenness, there is a story. And hindi madali. Pero alam niyo po ba, it's said in Ecclesiastes 3. Kung alam niyo po itong Bible verse na ito, sa Ecclesiastes 3, sabi po dito, there is an appointed time for everything. And there is time for everything under the heaven. A time to give birth and a time to die. A time to plant time and uproot what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. A time to weep. Wow, may oras ng pag-iyak and there is a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to throw stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to shun embracing. A time to search and a time to give up as lost, a time to keep, a time and throw away, a time to tear apart, and a time to sew together, a time to be silent, and a time to speak. Verse 8, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. So bilang tao, sabi sa salita ng Diyos, meron po talagang oras eh. May oras na hindi mo inaasahan na you are broken. May oras na a time to cry, a time to mourn. But there is always a time to heal. So sa lahat ng pinagdadaanan natin, sinasabi ng salita ng Diyos, merong oras talaga na malungkot, may oras na pinagdadaanan, pero ang sabi after that, sabi sa verse ng Ecclesiastes 3, there is a time to heal. And sabi sa Ecclesiastes 3 verse 11, sabi po dito, He has made everything appropriate in its time. He also set eternity in their heart without the possibility that mankind will find out the work which God has done from beginning even to the end. So, ibig sabihin, sa pinagdadaanan po natin, merong pag-asa. Sa ngayon, you are broken, na-experience mo, down na down ka sa buhay. Pero sabi nga, in every brokenness, it leads us to breakthrough.
Sabi nga po, God has a purpose for allowing suffering and difficulty into our lives. So, inalaw lang yan ng Panginoon. Bakit? Para mas lalo nating makita na in our brokenness, there is God who can do greater things in our brokenness. Alam niyo po ba, ang pagiging broken sa Bible, ay pagiging broken sa mundo, pag nabasag ang baso, ang nabasag ang plato, di ba useless? Pag nabasag ka, nawasak ka sa isang bagay sa mundo, hindi nakagamit-gamit. Pero once you are broken, once we are broken, in God's point of view, God will make that broken pieces into a beautiful art piece. So, meron akong ipapakita dito, Kuya Gabi, an example of a beautiful art piece in Japan. Yan. So, it's called kintsugi. So, it's a broken materials, pero yung brokenness na yon, they use a gold filler or something gold to repair it, put it back again. It is broken, but kasi naniniwala sila na in a broken pieces, there is story na there is story na may-reveal once it makes into another art piece. And you know po, yung broken art piece na yon, has being sold into an expensive one. So, ibig sabihin, it doesn't mean you're broken. You will not be a beautiful piece once again. Diba? So, let us allow God na yung brokenness natin, let us allow God, He's our master craftsman, na gawin, i-model tayo, i-mold niya tayo according to His will, according to the beautiful piece that God has planned unto us. And God will just, ang God lang po ay mag-intervene sa atin once we allowed Him. And alam niyo po ba, it really takes humility and it really takes a humble heart for us to surrender na, Lord, mahina ako. Lord, I am broken. Diba? It really takes a humble heart and a genuine repentance to come and kneel to God that, Lord, I admit that I am broken. Kasi karamihan sa atin, hindi natin masabi na I am broken eh. Ang kabaliktaran ng humility is pride. Kaya ko to. Kaya kung saan-saan tayo lumalapit, kung ano-ano yung mga ginagawa natin, na instead na ma-make whole tayo, we tend to go out to other broken people. To other broken people na nag-a-ask ng advice. When you go to broken people with a broken environment, expect ang ma-advise din sa atin is all about broken. But when we go to God, when we reach out to God, we humble ourselves, God will repair us, will mold us, and God will make us whole into a new art piece. Kung dati na broken ka, baso ka lamang, but when you surrender everything to God, inalaw mo siya, He will make you into a beautiful art piece that you've never seen into your life. And that is breakthrough to brokenness. God allows brokenness, but He doesn't say that He is not there with you. Diba? Sabi sa salita ng Diyos sa Psalms 147 verse 3, He healed the broken in heart and bind up their wounds. He healed the broken in heart and bind up their wounds. So si Lord makakapag-heal ng, ito yung hindi ma-heal anumang check-up. Ang in the physical term, kung may sakit ka sa puso, pwedeng ma-check up ng doktor. Pero kung merong sakit talaga sa loob na hatred, brokenness, betrayal, or anything na nasa loob within you, ang Diyos lamang ang makakagawa na ma-heal ka internal. Diba? Meron tayong physical, kung meron kang sakit,
magpapagamot ka sa doktor. Pero kung meron sa loob mo na napaka hindi ma-settle, merong void na hindi mapunuan ng anumang bagay, anumang mga material na bagay, only God can feel it. So only God can heal it. So let us allow God to intervene, to move into our life. Kaya mga kaabangers, napakaganda ng being brokenness. So we all experience it, whether you are believer or unbeliever. So lahat tayo nakakaranas tayo ng mga problema sa buhay, in everyday life, in your family, in your finances, in your friends, in your work. Hindi natin maiiwasan, pero ang sabi sa salita ng Diyos na I healed the broken-hearted. At alam niyo po ba, natutuwa ang Panginoon pag tayo ay lumalapit sa Kanya. Kasi ibig sabihin, we put rely on to God. Hindi tayo umaasa sa sarili nating lakas. Sabi nga dito, sa Psalms 34, verse 18, the Lord is close to the broken-hearted. He rescued those whose spirits are crushed. Verse 18, if your heart is broken, you'll find God's is right there. If you're kicked in the gut, He'll help you catch the breath. And the Lord is near to the broken-hearted. He saved those who crush in spirit. So, sabi sa verse 18 ng Psalms 34:18, I am near. I am there. So, sabi niya sa Matthew 11:28, paano ang Diyos malayang kikilos sa atin? It said, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kaya nga sabi nga sa Ecclesiastes 3, babalik po tayo, there is time for everything. And there is season in His perfect timing. Maybe it takes time for you to heal, but it doesn't mean God isn't there. God is always there. God is always with us. Kahit saan naman tayo mapunta, God is a present God. God is everywhere. God is powerful God. And God is all-knowing God. And sabi nga sa Isaiah 43 verse 2, sa Tagalog, sabi po dito, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka matutupok. Bakit? Dahil ang Diyos ay nasa atin. Kaya mga kapatid, your breakthrough is now. Kaya mapalad ka if you're experiencing brokenness, because it means you are empty and you want to be filled up once again. At that is the moment that God will do breakthrough and miracles to your life. Kaya kapatid, maggalak ka sa oras na ito dahil talagang this is your season of breakthrough at mas lalo pa tayong mabibless kasi yung kapatid natin, ang guest natin today ay nakaranas ng breakthrough in brokenness. Kaya magiging mapala tayo sa hapon na ito na maging excited makinig sa kanyang testimony. At i-welcome ko na, hindi ko na patatagalin pa. Mula pa sa Bawan, Batangas, walang iba kundi si Sister Mary Jane Cuba Estrada. Hello po. Magandang hapon sa lahat. Hello mga kaabangers. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Sister Ria. At sa lahat po ng nanonood ngayon, kay Pastor Dong and Pastora May, magandang hapon po sa inyo. And even po, sa amin pong Pastor Jason and Pastora Jo. Magandang hapon po sa bawat isa. Ayan. At saka po sa mga taga-Batanghenyo. Yan. Magandang hapon po sa mga taga-Batanghenyo. Yan. Welcome po sa atin pong DLS. Yan. Ang ganda na ating guest for today. Magandang hapon, ating Mary Jane. Parang may nakakalimutan kang batiin. yung minamahal. Magandang hapon sa aking napakagwapong asawa. Sa ngayon siya ay nakikinig lang kasi nasa sa trabaho pa siya eh. Nasa trabaho pa pero nakikinig siya ngayon. Magandang hapon sa iyo at ingat sa pag-uwi. Yeah. Wow. Sige ate.
Magsimula na tayo sa ating real life, real talk, real life talk. Maaari mo bang ikwento, Ate Mary Jane, ang inyong childhood moment? Sino ang iyong magulang? Ilan kayong magkakapatid? At paano kayo napalaki nung ikaw ay bata pa? Okay. So, malimit kasi kapag nababanggit yung paano napalaki, parang nasanay na kami na talagang napasobra ang pagpapalaki sa amin, sa aming magkakapatid. Kasi sa ngayon, ang mga magulang naman ang maliliit sa amin. Ang magkakapatid na anak, sila ang malalaki. So, ang aking mga magulang, so ang aking pong father ay si Mario Lopez Cuiba, at ang aking pong mother ay si Julita Talaing Cuiba. And tatlo po kami magkakapatid. Yan po. Ang aming pong panganay ay si Sarah Jean Cuiba. Kilala niyo po as Sarge Cuiba. Tapos ako po ang sumunod sa kanya, and then yung bunso ko ay si Marujan Cuiba. Yan po. Tatlo po kaming magkakapatid. And then ang pagpapalaki po sa amin, lalo na pagdating sa disiplina, So pag kasi kami dinidisiplina, laging kailangan ay mahubog ka ng tama, kailangan masanay ka sa ganitong lifestyle, ganon kasi. Tsaka yung hindi ko malilimutan na disiplina ng aking father nung ako'y bata ay yung bawal matulog sa ibang bahay. Kasi ang aking experience noon, parang nasa kapitbahay lang naman, pinsan naman namin. So close, parang magkababata talaga kami, simula maliit hanggang sa paglaki, kami ay magkakasama na. So, syempre ako, expect ko na okay lang sa mga magulang ko kasi una, kamag-anak ko naman at kilala din nila. Pero one time, parang 11:30, nakatulog na ako noon ng maaga pa. So 11:30, sinundo pa ako sa bahay ng kapitbahay. Kasi ang rason niya, bakit matutulog sa bahay ng kapitbahay, gayong may bahay naman tayong atin. So yun naman yung yun ang simulang nun ay lagi ko nang tinandaan yon na may bahay kaming amin, bawal makitulog sa iba. So ganun. At saka ang malimit na disiplina sa amin, yung kung mapapansin ninyo, yung mga kabangers, yung sumisikat na picture kapag may pandisiplina ang magulang, may hanger, may walis tambo, may walis tingting pa nga, at saka patpat. May sinturon pa. At lahat ng yan po ay aking naranasan na pagdidisiplina, paraan ng pagdidisiplina ng aking magulang. Siyempre, tumadaan sa pagiging pasaway, so lahat yan ay napagdaanan. Dahil lang ang purpose ang nais lang ng aming mga magulang ay para kami ay mapabuti at hindi mapasama. Ayun po. Wow. Makikita ko, Ate Mary Jane, na stricto ang iyong parents. Ilang taon ka po ba, ate, nung time na nagpapaalam ka na makitulog sa ibang bahay? Kasi since elementary naman kami na magkakasama, magkakalaro din, high school na that time, so hindi ko matandaan mismo yung edad, pero siguro nasa 14 na gano'n, edad. Na talagang pinagbawalan pang matulog sa kapitbahay at sa kamag-anak. Okay. So ate, sa elementary muna tayo. Wala pa tayo sa high school. Sige. So elementary. Okay. So pwede ko po bang malaman anong trabaho ng iyong mga magulang? Okay. Ang aking pong father ay bus driver. So kaya nalakihan talaga kami lumaki kami ng uwi siya, pero mas malimit na wala. Dahil doon na talaga sa bus natutulog. And then ang mother ko naman po ay mananahi. Mananahi ng yung mga pinapadala sa ibang bansa. Mm-hmm. Ayun. Wow. So, ate, sinabi mo nakaranas ka ng mga palo. Ano yung matinding ginawa mo? Bakit ka napahalo ng iyong magulang? Ay, kaso yung tanda ko kasi ay high school ako noon. Pero yung matatandaan, ito'y kwento lang sa akin kasi hindi ko siya maalala. Pagka tinuturuan ako magsulat, grabe daw, sabi ng aming mga kapitbahay, grabe daw akong maapat siya dito, mahila yung ganito, mapalo ang kamay,
dahil nga tamad magsulat o hindi maayos ang sulat. Yan, ganyan ang disiplina ng aking mother noon. Pagka ako'y tinuturuan ng elementary magsulat, yun po, pagbasa. Oo. So, ibig sabihin, Ate Mary Jane, kumusta ka bilang estudyante sa paaralan? Hindi ka achiever kasi late ka na nakapagsulat? Ganun po ba? Hindi naman po sa ganun. Pero ang maalala ko, grade 1, parang ako yung kung matatandaan ng ibang mga kabatch ko, hello sa mga kabatch, na merong sa bulletin board sa likod ng classroom ay merong parang puno na design na doon nakalagay ang mga fast reader. So tanda ko na nandun ang pangalan ko sa fast reader. Grade 1 ako noon. Yun, tanda ko. So hindi ako talaga yung sa achiever ng mga with honors, pero masasabi kong ako'y sa extracurricular nag-excel. Sige nga, Ate, yung mga extracurricular mo no elementary. Okay. So sa extracurricular, laging isinasama sa mga pasayaw-sayaw. Yan, dahil alam naman din na nakakasayaw. Pero ang hindi ko po makakalimutan na ako'y dito nagka-award sa extracurricular ay yung sa sports. Ako po ay isang na-awardan or naging varsity player, yan po, since elementary hanggang high school ng track and field event. Yun pong running. Yes po. So mananakbo po ako nung bata, nung elementary. So ate, ang liksi mo kumilos ng elementary. Oo, noon yun. So talagang maliksi. Dahil tanda ko, ang pagtitrain sa akin noon sa running, kailangan masabayan ko yung tricycle. Kasi kasi sa tabi kami ng kalsada nakatira. So may mga sasakyan. Tapos isang gabi ako'y tinetrain ng aking father. Sabi ng aking father, kailangan simula sa aming bahay hanggang sa eskwelahan ng elementary school, kailangan kong masabayan yung tricycle. At hanggat maaari, kailangan kong maunahan yung tricycle. So imagine, paano ko kaya mauunahan ang tricycle driver na ang tricycle na siya ay may motor, ako'y wala. So yun po talaga ang training na hindi ko malilimutan. Yes, nung ako'y tinetrain sa mananakbo. Nagulat ka ba? Oh. Wala pa akong kilala na tumakbo at ang katakbuhan ay isang tricycle. Kalaban ko yun. Kalaban ko ang tricycle noon. At hindi talaga kami tumigil hanggat hindi ko nasasabayan yung tricycle. Wait, everyday po bang training mo yon na tumatakbo sa may tricycle? Every night. Every night? Wait, yung tricycle driver ay kung sino lang dumaan? Oh, yes. Kung sino lang dumaan. So, kapag kami dadating na tricycle, kailangan mag-ready na ako. Yes. Grabe. So, grabe. Imagine ko nga ngayon. So, grabe pala yung dati. Maliksik. So, yung papa mo, hindi lang siya stricto, kundi siya din yung coach mo. Oo. Pagdating sa running event, yes. Si father. Papa ko po. Really? Buti ate, yun lang ba yung ang sports mo? Wala nang iba? Oo, yun lang. Kasi natakot ako sa bola eh. Kasi pagka sa mga sports, laging ang kilala, basketball, volleyball, badminton. Pero hindi po ako fan ng volleyball at basketball lalo. Dahil nagkaroon ako na experience sa basketball na kung saan elementary din po ito, na pinagtitinda kami noon, hindi naman po sa aming business, pero business ng kapitbahay, na nagtinda ng ice candy sa isang basketball league, sa mga liga. Di ka po nauuso yung mga liga. So, nagtinda po kami ng pinsan ko noon, ng ice candy, so nasa styro siya. Kaya lang, nung sa may liga, yung mismong bola ng basketball ay tumama po sa aking mukha. Kaya noon, ayoko na pong makakakita ng bola noon, nung elementary. Kasi ang sakit na mismong talagang gitnang-gitna siya sa mukha ko.
Yes. Nagdugo yung ano mo, bibig. Hindi naman. Ganon katigas yata ang aking mukha ng elementary. Oo, hindi naman. Wala naman nagsugat. Oo. Ako ay hanga sa'yo, ate, dahil ikaw ay sporty. At ako naman, hindi ako sporty nung elementary. So, lagi ka bang nananalo? May mga awards ka ba nung nakikipagpaligsahan ka? Yes, dun sa running event. Sa running event. Actually, yun ang natanggap kong award ng graduation ng grade 6. Hindi yung mga may karangalan, ano. So, laging sa sports event. Laging sa running. Ano po. Dahil ako po ay nakarating din ng district meet. Kasi sunod-sunod po yan sa school muna. Tapos sa district, hanggang division meet. May athletic meet pa. So, nakaabot po ako ng division meet noon. Kaya yun po ang aking laging awards pagdating po sa school ng elementary. Wow, grabe mga kaabangers, ang ating guest pala today ay isang atleta. Grabe, namamangha kami sa'yo, Ate MJ. So, ibig sabihin, kung naka-receive ka, ate, ng mga awards, baka naman maraming mga humahanga sa'yo. Sa mga classmate mo, may mga nagkaka-crush ba sa'yo o may crush ka sa classroom? Wala naman po tayo magkakaano. Dahil wala po talaga. Kasi, nung ako po yung elementary, dahil nga sporty, so parang tingin nila nakakatakot. Tawag dito, natawag pa nga akong parang boyish that time. Dahil nga mananakbo, kasi pag babae, di ba, halos mas kilala siya sa badminton na laro, o kaya volleyball, pero ako kakaiba, talagang sa running event. At talagang parang siyang pang-boyish din kasi ang mga kasama ko until now ay talagang boyish hanggang ngayon. Nagtuloy sila ng pagiging ganon. Ako lang ang hindi. So ate, dahil boyish ka, ikaw ba yung mga nang bubuli sa school o ikaw hindi ba? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman po ako nakaranas mambuli at hindi din po ako nakaranas na mabuli. Aba, so tahimik ang yung buhay ng elementary. Oo, tahimik lang. Talagang manlalaro lang na bata. So pag naglalaro pala kayo ng mga habol-habulan, ayaw ka nila kalaro? Oo, kasi laging natataya sila. Tapos kapag ako ang matataya, siyempre, talagang takbuhan din silang mabilis. At saka kaya ako din nasabi na parang boyish. Ang nakalakihan ko kasi, halos ang mga kasabayan ko po na kababata ay mga lalaki. Mga pinsan pong lalaki. Parang tatlo lang kaming babae, kaya lang very girly naman yung iba, yung dalawa doon. So ako, talagang mga lalaki ang kasabayan ko. So, yeah. So ate, wala ka bang embarrassing moment nung elementary? No, embarrassing. Wala akong matandaan eh. Pero, wala, hindi ko na siya siguro matandaan, pero for sure meron. Kasi lahat talaga dadaan sa mga ganyan eh. Siguro nung na lang, nung ito pala, yung sa running event din. Mm-hmm. Kasi, sanay ako ay panlaban sa 400 meters. So, iba't ibang meter dash yan eh. May 100, may 200 meter dash, may 400 meter dash. So, doon ako palagi sa pinakamalayo. Kaya lang, yung nakakahiya nito, di ako po ang ipinanlaban. Mm-hmm. Ang alam ko po ay 400 meter dash. Pero, ang aking palang laban na yun ay 100 meter dash. Kasi tanda ko nun sa district meet yun. District meet. So, kasi po, pag 400 meter dash, kailangan mahina ka muna sa umpisa bago mo hahatakin kapag nasa 200 meter ka na. Ay, ang alam ko po yung 400 meter dash, kaya hininaan ko ang takbo nung una. So, nag-expect sila sa akin na mapapanalo ko yun kasi sa 400 meter dash, nauuna ako. So, parang magiging easy na lang kung sakaling sa 100 meter dash. Pero hindi. Dahil akala ko 400, hininaan ko nung una. Ayun, doon ako natalo. Yun ang aking huling talo sa running. Yes po. Ayun lang. Oo, kasi hindi ko alam eh. Tanda ko yung sinabi ng coach, bakit ako nagbagal.
Kasi napagalitan talaga ako nun kasi nag-e-expect sila sa Pero nakabawi naman yung iba mong ka-team. nakabawi naman, nakabawi. So sa akin lang talaga. So nakakahiya lang sa nag-e-expect silang ganun. Yan, yun po. Grabe. Grabe mga ka-abangers. Kaya nyo ba yon? Ako nga lang, tumakbo lang dyan. Hinihingal na eh. Naman ganun na din ako. So pare-parehas na lang tayo ngayon. Wow. So ate, masasabi mong na-enjoy mo talaga yung elementary life mo. Yes, talagang enjoy yan. Enjoy na enjoy ang elementary. Kasi yung talagang larong bata, kasi hindi kami pwede noon ng gadget eh. Though may nauuso ng mga gadget, talagang larong bata. Larong parang, sa mga parangan, ganyan po ang aming mga laruan. Kaya masasabi kong enjoy talaga yung childhood. Kasi ang mga kabarkada ko din, mga pinsan ko. So kahit umaga, tanghali, gabi, kami-kami pa din ang magkakasama. Kaya siguro hindi ako maging outgoing eh. Nasanay na ako dun sa setup na ito lang mga kasama ko, ganyan po. So, wait, saan kayo naglalaro nun ate? Sa school? Sa bahay nyo? Sa labas na ng school. Bale, sa school po, meron kaming bago mag-school. So parang aming school, tas aming tahanan. Sa gitna po, may parangan siyang malawak. So doon po kami naglalaro sa parangan. Uuwi ng madumi, ganyan. Dahil larong-laro talaga. So, paano yun ate? Umuwi ka ng gabi, di napagalitan ka na. Yun lang. Kasi ang malimit pantawag ng aming parents, parehas po sila, ay sipol. So pagka may narinig na kaming sipol, kailangan na namin umuwi. Tanda ko, minsan, pag umaakyat ng puno, kasi, di ba, babae umaakyat ng puno. Yes po. Mangangakyat ng puno, tapos malalaman sa amin na nasa sa puno ako, nasa sa tuktok ng puno, yun, doon na maririnig ko na yung sipol. Ay kami magkakasabayan na umaakyat sa puno, naglalaro sa parang. Kaya yun, inabot ng sipol, kailangan ng umuwi. At pagka sumipol po yun, at kailangan mo lang umuwi, huwag kang magpapaabot sa magulang kasi may hawak siyang pamatpat. Mapapalo. So, paano anong ginagawa mo nun ate? Naririnig ko na dati na maglagay daw ng karton sa puwitan para kapag kapalo hindi masakit. Wala, di mananakbo, uunahan kong magulang. Pero, kaya lang, pag uwi sa bahay, hindi pa din may iwasan ng mabigat na kamay. Ay. Ang saya ng yung elementary. Ang kulit mo din ate. Oo. So, ano yung pinakamatinding ginamit na pamalo ng magulang mo? Nung elementary, lagi lang laging yung parang pinutol sa isang sanga ng puno. Yun, ganun malimit nung elementary. Pero nung natanda na, nagiging sinturon na, nagiging polistambo, yes. Ay, pati pala tsinelas. Yan ang hindi nawawala. Kung ano yung mahanap na. At kung ano yung malapit. Ayan. Ayan. So, yan ang elementary life mo, ate. Ano pang mga unforgettable moments na gusto mong i-share pa? Pagdating naman sa elementary, nung graduate, yung a day or malapit na ang araw ng graduation. Na yung, ito naman parang nakakahiya ko din na moment. Yung nag-ahit ako ng kilay. Kasi nakita ko sa nakatatanda kong pinsan, na nag-aahit siya ng kilay sa salamin. Ay ako gaya, so bata pa, ginaya ko siyang ahitin ang kilay. Ang ahitin ng kilay ko. Ay nung pag-ahit ng kilay ko, as in kalahati lang talaga siya. Yes, kalahati. Kung may papasok ko nga lang sana yung graduation ko, pero syempre mahihiyain ako. As in, kalahati siya, kalahati na lang ang tira. Di sa graduation picture ko, kalahati lang yung kilay ko. Kasi yun. Nagagaya kasi ng bata, kung ano nakikita sa matanda. Ako nun, in-apply ko talaga siya. Nag-ahit ako ng kilay, no? Paano yun? Pagkita ng magulang mo sa'yo, di ba wala pa, hindi pa uso yung eyebrow, no?
Oo, wala pa. Wala pang Kilay is Live noon. Wala lang. Ay di, nung graduation day mismo, pinamake-upan na lang yung yung kilay ko. Kasi, talagang kalahati lang panot. Naalala ko ate, di ba, yun yung blade na yung maliit lang. Yun ba yung ginamit mo noon? Ako noon, ang ginamit ko, yung may yung raise, yung pang-ahit na talaga ngayon. Social pala. Pero yung kita ko sa pinsan ko ay yung talagang blade lang. Oo. Oo, sa probinsya mga ganun eh. Dati na-try akong ahitan, pero high school na. Yung may blade na ganun. So, Yes ako eh. Yun, kalahati lang tuloy. natawa tuloy si Pastora Jo. Mga kaabangers, naranasan nyo bang mag-ahit ng inyong kilay sa mga kababaihan gamit ang razor? Panipisan ng kilay kasi noon or paayong maganda yung kilay. Ngayon naman, nagpapakapal ng kilay yung mga tao. Oo. So, may naman ate, punta tayo sa high school life. Ito Ayan. na, exciting part, di ba? Pag high school, ito na yung mga nadidiscover mo sa iyong sarili. Sige ate, kumusta ang iyong high school life nung nag-transition ka from elementary to high school? Okay, so high school, so pag kasi yung first year high school, parang grade 7 ngayon. So, pag first year high school, parang isip bata ka pa. So, medyo, kagaya ng sabi ko kanina, medyo lalaki kong kumilos nung first year high school. So, walang masyadong bago dahil parang nag-a-adapt pa sa pag-high school eh. So, pero all in all, sa aking high school, dyan ko naranasan ang sumuway sa magulang, so naranasan din na tumakas, o kaya naman ay magpaalam ng hindi naman yun ang gagawin. So, makaka-relate talaga dito ang ilan eh. And then, naranasan ko din nung high school na first heartbreak, nag-boyfriend, ganyan, sa high school. Siyempre, yun kung saan yung time na gusto mong mag-try kung ano yung uso. So, yun sa high school. Madaming moment pag sa high school kasi pero dito ako nagkaroon ng dito ko naranasan na ako'y may parang may alam din. Kasi dito po ako nagkaroon ng honor, pero hindi siya nagtagal. Kumbaga parang first to third quarter. Pagpatak ng fourth quarter ay bigla akong bumaba. So, hindi pa din talaga nahila ng overall. So, dito yun lahat sa high school, naranasan ang saya, naranasan din ang sobrang lungkot, So, dyan po yan sa high school life. Gusto ko yan malaman ate, yung mga saya at lungkot nung high school. Sige, ano yung masayang memories mo ate nung high school? Okay, so sa masayang memories, actually madami, lalo na kapag ang kasama may mga kabarkada or kaibigan. So may mga kaibigan ka, lalo na yung mga pagpatak ng second year hanggang third year. Yan kasi yung mga kaibigan na hindi mo malilimutan or yung mas enjoy. Kasi pag first year, parang elementary pa lang, tapos pag fourth year, konti na lang halos dahil ng preparation ng pa-college. So nung sa masasayang moment naman ay sa mga kaibigan na kung saan may paglabas-labas na, yung mag-fellowship kayo sa malayong lugar, kasi naranasan ko noon kung alam dito ng mga taga Batangas or yung taga Bawan, yung lugar na Kalawakan, hindi yung literal na Kalawakan na universe. Meron kasi ditong lugar na Kalawakan. Yes. Isa siyang malawak na parang nasa tuktok ng bundok. Parang gano'n ang hitsura niya. Kaya talaga siya natawag na Kalawakan kasi parang kita mo daw yung kalawakan dito. Pero hindi naman tunay. So, kami nandoon, ang masayang moment doon ay yung kain-kain lang. The first time na kung saan parang ako ay nakalabas. So, yun talagang hindi mo makakalimutan Yung pag first time mong na-try yung isang bagay. Tapos, yes, kasama yung kaibigan mo.
Tapos wala kayong iisipin kundi yung mag-enjoy-enjoy lang. Yan po, laging sa kaibigan yung aking pinakamasayang moment ng high school. Ate, buti pinayagan ka lumabas ng magulang mo. Speaking of pinayagan, syempre, dumaan talaga din ako sa kahit babae na akala ay laging susunod sa magulang. So, naranasan ko din po na magpapaalam ako ng project. Ayun. Yun, dito na tayo. So, yung magpapaalam na gagawa ng project, though, tunay naman gagawa ng project. Pero hindi ko pinaalam na pagkatapos ng project ay uuwi na. Kasi after magawa ng project, kami po ay nagpunta doon sa lugar na Parangan. So, doon kami nag-enjoy-enjoy. Yun. Ang lalalim ng Tagalog mo, ate. Kanina Kalawakan, ay yung Parangan. Ah, Talagang field. okay. Yun na tawag dito. Kasi yung Kalawakan na pangalan ng lugar ay parang talaga siyang malawak. Okay. Parangan. Kaya tawag dito nun, Parangan. Buti ate may lakas ng loob ka na gawin mo yun nung high school ka na. Nung una ako'y takot. Kasi takot talaga akong magpaalam sa aking magulang. Pero, ewan ko din, siguro nadadala din ng kaibigan noon. Kasi sila, kita ko, pinapayagan sila, kahit saan sila magpunta. So, inisip ko din, siguro naman ay, kaya ko din. Pwede din ako. So, yun po yung aking naisip that time. Pero hindi lahat yun applicable sa lahat, Hindi pwede yun lahat. Ayun. Grabe. So ate, wala ka namang ibang tinry nung high school ka, kundi gumala. Meron ka bang nagkaroon ka ba ng bisyo nung high school? So, di po ako ng bisyo. Kasi, ako naman ay, nag-a-attend na din ng church. So, Christian na din. Kasi nasa Pula naman po ako, since elementary, ay ma-attend na kami ng church. So, Christian ng both parents, at ako din po. Kaya hindi ko po na-try kahit minsan ang bisyo. Pero ang akin lang talagang laging sa magulang ay yung gala-gala. Pero hindi ako kasing gala ng mga iba na gabi na umuwi, hindi po. Kasi sinisigurado ko pa din na makakauwi ako dito ng maliwanag pa. Kasi yan ang bilin sa amin noon eh. Huwag namin uunahan na magbukas ang ilaw sa daan, sa kalsada. Kasi di ba may ilaw sa kalsada? Huwag po daw mauunahan yung gano'n. Ibig sabihin, huwag kaming magpapagabi ng uwi. I see. So, okay naman yung paalam mo, pero may segue lang bago. Oo, yun lang. Hindi lang detalyado. Oo. Gumawa naman talaga ng project. Pero mga kabataan, Oo, huwag yung gagayahin yun. Sa mga nanonood, baka magkaroon ng idea, pa-project lang ako. Gagawin naman talaga. So, hindi ganon. Kasi, yung trust, yung nag-aalala din yung magulang natin. Alam namin nasa project o paano kung may mangyari sa'yo sa Kalawakan, di ba? So, yung kinakabahan, alalang-alala yung magulang natin. So, kung maggagawa tayo ng project, gawin nyo talaga yung project. Project lang talaga dapat. Oo, kasi kami yun, gagawa ng project, pero ibang project yung ginawa. Kaya imbis na diploma, ibang diploma ang binigay sa mga. So, wag natin gagawin yon, okay? So, ate, nung high school ka, more on sa gala ka, nakapag-meet ka ng mga friends. Ano nangyari dun sa pagiging atleta mo? Nawala na siya nung high school. Kasi nung high school, nung first year high school, yun yung time na parang ako ay humihina na sa pagtakbo. Nawala na din ng training eh. Nawala na din lahat. So parang feeling ko, hindi na ako para doon. Yung ganun ang pakiramdam ko kasi hindi na nasasanay ang katawan ko, as in tumigil talaga ako. Kaya yung pagiging atleta noon wala. Pero kita pa din doon na pagdating sa mga PE time, kapag mga takbuhan or yung mga yun sa lakas ng katawan, doon pa din naman ako, nakikita ko pa din na nandoon pa yung sa aking pagiging atleta noon. Yun.
Kasi di ba pag high school, maraming nagbabago. Hindi ka na, baka Ah, naman naging conscious ka kasi high school ka na. feeling ko din, kasi dalaga na eh, no? Kasi pakiramdam ko, kailangan, ano, um, mayumi ang dalaga, no? Yung parang hindi magaslaw, yung Mm. magalaw, ano? So, parang dapat gampanan ko ang pagiging dalaga, ang ganon. Kaya siguro din nawala sa akin yung ano, yung parang lalaki kong gumalaw. Wait, paano mo atin na-discover na kailangan mong maging mayumi? Meron ka na bang hinahangaan nung time na yon? Ayan, yan tayo eh. Talagang tayo dadaan at dadaan dito. Ano, so sa ako bilang naging galing sa kabataan din, syempre naranasan ko din yan na nagkaroon ako ng paghanga. Pero tanda ko, um, nung first year high school, yan. So, hello sa aking poging asawa. Ay! Yan, yan po ang aking naging unang um, kabiruan noon nung first year high school. Katutungtong lang po nila dito ng Batangas that time. So, nadala lang sa pareto-reto, nahuhulog din. Ano, so pag pala ganun, ano, pagka nirereto lang, kahit hindi naman tunay yan, ay napo-fold din. Ano, siguro may makaka-relate dito. Then, nung nung malaman kong parang may pagtingin din sa akin, siguro dun ko din nalaman na kailangan ako ay behave na babae. So, Ah, dapat ang itsura ko talaga ay parang dalaga talagang tunay. Kasi parang, ay, may nagkakagusto sa akin, so kailangan ako ay tahimik lang. Yun. Pero, um, pagpatak po ng, pero hindi natuloy yon yung sa amin pong noon. Um, ako ay parang tinatanggi ko pa noon, tinatanggi ko pa na ayoko sa kanya, ayoko doon. Oo. Pero siya noon, laging binibiro lang, ay kung pupunta ka sa bahay, magdadala ka ng toasted siopaw, yung ganyan. Parang binibiro ba na kailangan pag nanligaw ang dala ay toasted siopaw. Kasi tanda ko yun eh, nagbiniro siyang ganon. Then, kaya lang, dahil nga nung sa una, isip ko ay parang first year high school eh, so parang elementary pa ang isip. So, ako naman noon, ayoko doon. Kasi, um, parang lalaki ang aking kilos-kilosan noon. So, feeling ko, hindi pa ako ready sa mga ganung bagay. Eh, nainip. Nainip ang lalaki. So, nawala. Naging magkaibigan na lang kami noon. Sayang. Kung umamin lang sana. Diretso. wait, Pero ate hindi. kaklase mo ba siya? Hindi. Ka-church ko na siya noon. Sa church ko siya nakilala. Yon. Sinagulat ako eh. Saan siya galing? Quezon. From Quezon to Batangas. Quezon Province? Yes. Aba! Wait Oo. lang, may kumu-comment dito, sabi ni Pastor Ismael. Tulak, ay na-delete niya, pero nabasa ko yun eh. Sabi niya kanina, tulak, Yeah. tulak ng bibig, kabig na Sabik ng dibdib. iba. Iba ang sinasabi. Wait lang, may comment si Ate Sarge. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay napalambot ng Parang kanta yan. sino. Kanta ba yan? Kanta yan nung titibo-tibo ni Moira. Kasi, Ah, di ba? Kasi parang nga, boyish noon. Kaya yan siguro. Yun, nabanggit ako ni Pastor Mael. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. o diba? Pastor Ismael, nabasa ko yan kasi nakaredy yung comment ko dito. Oo. Ayun. Yung pala yung nagpalambot ng puso. Pero, imbis na naging magkaibigan na lang sila. Naging magkaibigan na lang. Ano parang hindi nagtuloy eh. So, anong nangyari nun? Magkaiba din kami ng school. So, nakikita na lang talaga kami pag church. Nagkaroon ako ng parang manliligaw. So, parang siya naman, lumayo siya. Kasi meron na akong ine-entertain na iba. So, siya yung lumayo. So, yun ang kanyang ano. Then, third year high school, nagkaroon din ako ng boyfriend.
Yan, nagkaroon ako ng yes, third year high school. Mga kabataan, wag gagayanin. Ano po, bawal na bawal po yan. So, um, nagkaroon ako ng boyfriend na patago. Patago noon. Kasi ayaw ng magulang bawal. Ayaw talaga. Wala talagang magulang na papayag na mag-boyfriend or mag-girlfriend ang kanilang anak ng maaga pa. No? So, nagkaroon ako ng boyfriend noon. First boyfriend na kung saan ay kaklase ko. Ay, hindi ko pala siya kaklase. Ka-major ko lang siya. So, ka-major ko lang siya noon. Parang na-develop lang din sa mga pareto-reto. Ewan ko, parang marupok yata ako sa mga reto-reto. No? So, yun. And, pero hindi din kami, nagtagal kami ng 1 year and 2 months. So, yun lang yun. 1 year and 2 months. Kasi, etong naging rason niya Kasi that time, parang nagiging close kaming friend ng asawa ko. No? Naging close kaming friend nung fourth year high school. So ako naman, nung time na yon, inaamin nung aking husband, ng aking first love, yan na lang ang ating na inaamin niya na nasaktan siya dati dahil binasted ko nga daw. Parang inano ko na parang pinagsarahan ko na agad siya. Pero nung makailang nag-open naman ako sa iba. So parang ang pakiramdam niya, ayaw na ayaw ko sa kanya. Kaya yon. So, inopen sa akin ni Ian, ni First Love, na nasaktan siya dun sa ginawa kong yun. Ay ako naman, napakwento ako sa boyfriend ko na yun, nung time na yun. Ewan ko din ba kung bakit yung kinuwento, masyado yatang maano ang aking bibig So, kinuwento ko na nasaktan si Ian sa ganyan. Kilala niya si Ian. Nagselos ito. So, nagselos si boyfriend nung time na yun at naghiwalay din kami noon. So, after 1 year and 2 months, naghiwalay kami. At ang tinatanong ko siya ng rason, kasi halos 1 month kaming walang communication. Yung sinasabi ko, anong nangyari, bakit ganyan? Ang sinasabi lang niya ay, dun ka na kay Ian. Kasi lagi namang bukang bibig mo ay si Ian. So, yun lagi ang sinasabi. Kasi ako napakwento lang naman ako. So, sinasabi ko lang din naman sa kanya lahat. Ayun. So, napapunta tuloy ulit kay Ian. Pero hindi agad. Pero yung high school talaga, nagtapos kami ng high school, naghiwalay din kami nung boyfriend ko, nung ex-boyfriend kong yon. Kasi, nandyan si Ian Nagselos tuloy ang kanyang boyfriend. Pero malalaman nating kabangers, bakit nga ba sila nag-end up ngayon? So, ate, nung naging magkaibigan kayo ni Kuya Ian, wala na siyang hindi na siya dumada moves or something. Hindi agad. Hindi agad. Talagang plainly magkaibigan. Pero kung mag-asawa na, inamin niya sa akin na konting lapit lang sa akin o kaya yung hihilig ng sa balikat, ganun ang mga damoves niya noon. Hindi ko naman napapansin nung mga nakaraan nung mga bata pa So, ganun ang kanyang mga moves, mga ninja moves. Ay, kaya yung mga retong-retong yan. Delikado yan. Meron dito sa mga kabangers, di ba yung mga reto-reto, minsan, yung tulay pa, yung nakakatuluyan. Nakakatuluyan. Kaya ito ngayon, nagseselos tuloy yung nasa dulo ng tulay. Putol yung tulay. Nawalan tuloy. Hindi nakaabot. Napunta na sa gitna napunta na sa tulay. Ayun. Grabe, ang dami ko natututunan sa daily life. Ang dami pala namin natututunan. So, high school, nagka-boyfriend. Yeah. Naging Mayumi. So, ano pa ate yung makukwento mo nung high school? So, wait, high school, may JS prom, diba?
Wala, hindi kami nakaranas ng JS prom noon. Kasi kami yung last batch na walang JS prom. Kasi nung sumunod na batch namin, nung makagraduate kami ng college, yung fourth year high school naman noon, ang nagkaroon ng JS prom. Kaya hindi kami nakaranas ng JS prom. Nung college na lang ako nakaranas. So parang alternate. Ngayon meron, next year wala. Hindi, talagang nagsimula na lang siya nung pag-graduate namin. Ay, So parang hindi namin ang unfair, hindi na ituloy sa amin. di mo tuloy nakasayaw si... Hindi ko din siya ka-schoolmate. Ay, ang saya ng high school life. Oh, baka naman sa high school life, meron ka ng embarrassing kasi nahihiya ka na. Ganun. Embarrassing. Hindi ako ganun ka-ano din eh. Siguro yung time na lang na nadamay ako sa cutting. Oh no. Pero hindi ako yung nag-cutting. Parang nadamay lang ako dahil kabarkada ko yung nag-cutting. So, ang isip ng teacher, magkabarkada kayo ang grupo nyo yung nag-cutting. So, yun lang. Pero hindi talaga ako nakaranas ng cutting noon time. So, wala. Mga barkada, di ba? Yes, kaya dapat pumili ng tamang kabarkada. Uh-huh. So, ano pa ate? Mga unforgettable moments. Unforgettable. Kasi yun talagang kalawakan ng aking hindi malilimutan eh. At saka meron pa ding mga moment na kung saan ay pagala-gala pa din. Kasi hindi ako marunong nung taga dito ako sa probinsya, pupunta kami ng city. Nakakapunta lang ako ng city kapag kasama ang parents or kaya ang kapamilya. Yung mga time na yun, hindi ko talaga alam kung paano mag-commute. So, yung sa unforgettable moment ko doon ay nakalakad kaming magkakabarkada ng city. Punta kami ng city para lang mag-friend, yung group date. Yun. Pero purely magkakaibigan lang kami. Yes. 'Di ba? Hindi ko nga akalain din. Sabi ko, hindi ko din akalain. Parang wala akong ipinaalam nung time na yun. Hindi ako nagpaalam nung. Group date? Sa city? Yes. Wait, may ka-date kayo doon sa city? Hindi. Kaming grupo lang namin ang magkaka-date sa city. Yun. Hindi ko naranasan yung makikipag-date sa iba. Hindi. Ang klase mga kaibigan niya na. Oo. Nanonood ba sila ngayon? Ay, na-share ko naman sa kanila. Sana nanonood sila. Sana naaalala din nila yun. Yun. Pero wala masyadong moment. Parang talagang school, bahay, o kaya naman po ay school, bahay, church noon. Sumesegue na lang ng kaunti sa mga pagala-gala. Pero hindi nakakarating ng kailangan makauwi ng bago umilaw ang ilaw sa kalsada. Ibang klaseng ka ate. Na ma-manage mo yun, no? Na makauwi before dumilim. Oo, bawal kasi talaga. Pero naranasan ko naman. Sumuway ako sa aking magulang na ako'y umuwi. Galing akong internet cafe. Wala uso yung Friendster noon. Hindi naman ako maglalaro ng ng mga games, mobile games o kaya ay sa mga computer shop. Nagpa-Friendster lang kasi walang gadget. Though may computer sa bahay, pero iba pa din kapag kasama mo yung kaibigan mo na kayo nasa sa computer shop. So may Friendster noon, dun pa kami nag-i-internet cafe. Then, syempre kasama din si boyfriend that time. So parang gusto ninyo ng maraming time, 'di ba? So nasa sa computer shop noon. So uuwi kami gabi na, and then one time na bali 2 beses pala ako umuwi ng hinabot ng gabi. Yung una po, yung ako'y napagalitan, syempre, hinanap pa ako nag-message na sa iba nahanap ako. And then yung pangalawang time, yung na parang pinakamasakit din sa akin noong time na yun. Kasi pag uwi ko, maliwanag sa aming bahay, actually sa bahay ng kapitbahay, kaya doon nagsimula ako ng parang trauma na
ayoko ng sobrang maliwanag. Kasi, nung pag-uwi kong yon, maliwanag ang bahay, ay merong burol. So, yun. Yes. Yun po yung time na namatay yung aking lola na pinakamalapit. Kaya, simula nun ay parang takot nang umuwi ng gabi. Tapos, takot din ako sa sobrang maliwanag na lugar. Kung maaari, kung konti lang ang liwanag, o kaya naman ay hindi yung talagang nakakasilaw na liwanag na parang sa mga burol. So, ganun po. Bakit? Kasi hindi mo naabutan si lola mo. Oo, kasi ang alam ko lang, nasa sa ospital siya o operahan. Mm-mm. Kasi nung time na yun po, yung aking lola, yun ang pinakamalapit eh, yun lagi nagbibigay ng ah, allowance o kaya naman eh, yung mga pagkakain ka lang sa labas, magme-merienda. Ewan ko ba, bakit napakalapit lagi ng mga apo sa mga lola? Ano, laging mga lola. Imbis na ang hahanapin mo na yung magulang, laging sa lola ang lapit. Doon ako pinakamalapit. Then, ang alam ko lang nun ay operahan siya kasi may lahing diabetic. So, naging successful ang kanyang unang operation dun sa pagputol ng paa. Ano, kasi nagsugat na siya eh. Nagsugat na yung paa, so kailangan ng putulin kaysa kumalat pa. Ay ngayon, sunod na operation, kailangan din maputol yung isa pang paa. Yes. Ano, so, ang alam ko naman ay okay ang aking lola that time. So, kaya lang, nakakita ang doktor na may tubig sa baga. Hindi kinaya yung operation. So, pag uwi ko, hindi ko alam na may hirap pala sa operation. Hindi ko alam na may conflict pala sa operation. So, pag uwi ko talaga, um, yung liwanag na yun ang nakasilaw sa akin na ayoko na ng ganitong liwanag. So, ganon. So, pinagsisihan mo ate yung gabi ka na mo. Oo, yung time na yun. Yes, na kailangan ng umaaari ay umuwi na agad pagkagaling sa eskwelahan. Ang hirap mo. Favorite mong lola. Kaya Yes. mga kabataan dyan, pag umuwi, sinabing uwi, uwi na. Yeah, tama. So, um, ano ba? Nahinga, hinga ako dun eh. Ang hirap kasi dun eh. Nabigla ako kasi ang hirap na nag-enjoy ka nga, tapos end up mo pag uwi. Yun na nga. Yung lola mo. So, bakit? Ano ba yung unforgettable moments mo kay lola mo? Na, Limit lang siyang magbigay sa akin. At mm, saka, yung mga laging ginagawa ng mga apo sa lola, yung magpapatanggal ng uban, yan, yung mga ganyan. Ako lagi yung tagapagtanggal noon. At saka mas madaling humingi sa lola kaysa sa mga magulang, sa mga ina. Di ba? Hingi ka lang kay lola, bigay agad. Pag kay mama, bakit? Para saan? Anong kailangan? Pero pag sa lola, lahat bigay talaga. Yun. wow. Kaya, um, i-cherish natin yung may mga lola. Ako wala na akong lola. No? Hindi, wala na parehas. Wala na, maagas na. Kahit lolo. Mm, Mm. diba? Kaya yung mga nanonood dyan, yung mga lolo at lola, i-cherish to yung bonding with the lolas. So, ate, nakatapos ka naman ng with honors ba nung high school? Hindi ko siya nakamit. Hindi ko siya nakamit. Kasi nung anong yun eh, nung pamatay ang aking lola, um, parang ako'y talaga, bagsak ako talaga noon. Na ayoko na nga pumasok noon eh. Dahil nga nung sa time na yun. So, talagang nung bagsak ako noon, nawala ako sa honors. Kaya yung overall na computation, hindi din ako nakaabot dun sa 90 para magka-honors. Ayun. Napunta ang slot sa iba. Ayun lang. Pero ate, paano ka naka-recover after that? Um, Recover, kasi um, nung maka-recover ako nun, wala,
siguro sa tulong din ng ng mga friends sa school at saka sa church. So iba din kasi pati yun sa mga turo sa church. So iba din kung mag-heal kapag yung salita ng Lord ang tinuturo sa iyo. Iba magpa-heal din mga ganung bagay. Kasi nawala nung time na namatay yung lola ko, na ako'y talagang biglang bagsak, nawala din ako nun sa ministry. Yun yung time na yun. So nakabalik lang sa ministry din, yung ang hirap ng unang hakbang palagi, pero ang mother ko ang nag-push sa akin para bumalik ng ministry. So, salamat sa Lord kasi may mga nagagamit na tao para tayo ay bumalik din sa Lord. Yun. Kaya kailangan talaga natin ng tao na yung hindi lang magiging kasama mo sa kasiyahan. Kailangan talaga yung spiritual life mo din ay makakatulong sa iyo mismo. Makakapagpalago din sa iyo. Ayun. Siguro yun. Ay, so ate pala, sorry. Christian na talaga kayo ever since? Oo. Ang magulang lang, siguro bago sila ikasal. Or pagkakasal, hindi ko sure pero ako po, nung ako'y magkaisip na, so nag-a-attend na kami ng church. Oo, namulatan ko na yun. So, tapos na tayo sa high school. College, ate! Sa college na. Okay, sa college. Tapos yung college, anong kurso na yung pinag-aralan? Okay, pagdating naman po dyan sa college, sa kurso, hindi po yung aking tinapos ngayon, ang aking unang kurso. Okay? So, iba pa din yung gusto kong mismong kurso. Ang gusto ko po talagang kurso noon ay, alam po ito ng aming mga taga-church, gusto ko pong mag-police. So, criminology. Oo. Hindi ko alam kung bakit pero natutuwa ako palagi kapag kami naka-uniform na gano'n, yung magkikilos sila ng gano'n. So, ang gusto ko talaga ay maging police. Kaya lang, ayaw siya ng father ko. Kasi delikado. So, ayaw daw na, bagamat pinapaliwanag na pagbabae sa office lang, pero ayoko nang sa office lang na police. Gusto ko talaga yung nasa sa field, kung ano talaga ang trabaho ng police. Pero hindi pa din ako nagtuloy ng police kasi ayaw ng magulang. Then, napunta ako sa aking first course, na kung saan ay yun naman ang gusto ng aking father. Engineering. So nag-engineering ako, first year first sem. Kaso sa loob po ng first sem na yon ay may nakaagaw ng focus sa pag-aaral. Yeah. Ay hindi siya sino. Kasi nag-in ako sa isang organization sa school na dance troupe. So dance troupe. Pero ang kanilang specific na sayaw ay folk dance. So doon ako napasali. So yung kailangan doon lagi sa folk dance, yung lagi kayo nagpa-practice, laging ine-excuse, so usong-uso yan noon, hanggang sa napabayaan ko yung pag-aaral ko noon. So nagkaroon ako at the end of the sem, nagkaroon ako ng one failed na subject, major pa naman. So sabi ko, ayoko nang magtuloy kasi hindi ko naman talaga to gusto. So ginawa ko lang talaga dahil ng aking father, kasi yun ang gusto niya. Pero hindi ko talaga gusto. So, nung magkaroon ako ng failed na subject, hindi ko pa noon alam na pwedeng magtuloy. Kahit may pwede na lang kuhanin next year or next sem, ang ginawa ko na lang talaga, ayoko nang pumasok. So, ang ginawa ko, tumigil ako ng pagpasok ng buong second sem. At bumalik ako ng pagpasok naman nung sunod na taon. So, balik ulit ako ng first year first sem at ito naman po yung aking course na natapos. So, ako po ay nag-enroll sa BSN, Bachelor of Science in Secondary Education. So, dyan po ang aking naging kurso na kinuha. Kung maitatanong na kung bakit teacher, hindi ko din talaga alam. Honestly speaking, hindi ko talaga alam kung bakit yun ang aking kinuha. Kasi ang sabi lang sa akin ng aking mother, kasi kasama ko pa siya nung
nung nasa sa university, sa campus. Ang sabi lang niya, mag-teacher ka na lang kasi tanda ko yung lang eh. Nung ma-experience ko na hindi siya lang dapat. Mahirap din. So, ang sabi lang nun, kasi yun ang madaling kurso. Yun ang sabi nun eh. Madali lang ang course ng teacher, kaya mag-teacher na lang yung aking kuhanin. Kaya ako, sumunod lang ako. Okay, sige. Magti-teacher ako. Okay, so okay naman siya. May mga naging kaibigan din, bagamat ako yung pinakamatanda sa kanila dahil ako'y tumigil nga ng 1 taon. So, inaate-ate nila ako. And nung mag-second year na sa same course, kailangan na naming mag-take ng major, kung anong major ang kukunin namin. Kasi secondary education. Ang akin talagang first choice is mathematics. Second choice ko yung MAPE. Kaya lang, ang sabi ng aming dean, kung anong pinakamataas mong score sa entrance exam na yon, yun ang iyong itetake. At that time, ako ay mas mataas ang MAPE kaysa sa mathematics. Kaya ako nag-end up sa BS Ed MAPE. Pero imagine, ang lamang lang ng MAPE sa math ay 0.04%. Oh, Hindi pa ako napagbigyan. Yes. Oo. Kaya yun. Parang ang feeling ko dati, parang laging ang napupunta sa akin yung mga hindi ko gusto. Yan ang aking pakiramdam noon. Yun, kaya ako nagtapos sa BS Ed MAPE. Teacher, pero ate, sporty ka naman eh, di ba? Oo, kaya nga siguro din ako napapunta dito. Pero takot kasi ako sa bola. Kaya din nga eh. Actually ngayon, sa aking work, nagtataka sila bakit ako nasa MAPE pero takot sa bola. Ako lang yata yung sure sa MAPE na takot sa bola. Yun. Pero paano yun? Kailangan mo yun gawin kasi course. Yes. Oo, nagawa ko naman siya. Actually, hindi naman literal na pagtako sa bola, hindi ko na siya hahawakan, So, kailangan ko pa din. Pero, ang time na yun, naging uno pa ako dun sa major na yun. Na kung saan ay may basketball, may volleyball, naging uno pa talaga yung aking grade nung time na yun. So, sabi ko talaga, dito talaga ako sa BSN MAPE. Yun. Kailangan eh. Ang galing. I see. So, ever since, training mo na talaga ata yung pagiging sporty ng college. So, buti ate, hindi ka na mahilig gumala nung college. Gala, mas malapit kami sa city eh. Nasa city na kami eh. So, ang pinakagala ko na lang nun, mall. Oo, mall. Kasi hindi na, minsan may vacant periods, yung mga kaibigan ko, kasama ko, kasi papunta kami sa SM, yan. Yan lang ang aming laging pinupuntahan. SM, Bay Mall, yon sa Batangas City. Pero nakalayo ka na sa bahay mo noon. So, nagdo-dorm ka na. Hindi pa din. Hindi ako nagdo-dorm. Hindi ako nakaranas mag-dorm kasi isang sakay lang. Ay, isang sakay lang. 20 minutes lang yung travel time. So, tsaka feeling ko kahit malayo, hindi kami pagdo-dorm. May bahay eh. Bawal matulog sa iba. Oo nga, tandaan ko, bawal matulog sa iba kung may bahay ka naman. Sabi ng aking tatay. So, nung college, ate, wala na bang umaaligid sa'yo? Kasi college na. O meron pa din? Yung si asawa na ngayon. Oh, no! Wait! Mga kabangers, nawala yung kanyang first love nung high school, Paano siya bumalik nung college? Okay, so sa church na ito, so nagtuloy ang aming friendship, pati sa mga pareto-reto, so natutuloy pa din. Parang kasing nangyari sa church, yung mga by partners, dahil ito kaedadan mo, okay, kayo magka-partner. So madaming naging partners noon sa amin. So kami dalawang naging magka-partner. So tuloy ang pagrereto, pangangantsaw, so tuloy yung mga ganyan. Then,
college na din, time na nagsimula yan ng pagpaparamdam ulit ng sa mga text. Sa text, yeah, taray, textmate. So textmate, at saka naman, nakikita din kami sa church. Siguro, malaking bagay din na kami laging magkasama sa church. Kaya din siguro kami nag-develop yung aming pong relationship. Tuloy-tuloy. Naging kayo nung college? Ay, hindi. Hindi pa. Kasi, ang bilin sa akin ng aking parent ay kung maaari ay pagka-graduate na. Sinunod ko naman sila. Literal na pagka-graduate. Pero ang alam ng mga kaibigan ko, yung parang ang kanilang thinking ay hindi ka pwedeng ligawan kasi merong iyan. Pero wala kami noon. Wala kaming label, walang ganyan-ganyan. Yung parang alam lang nila na ikaw ay para dito, kaya hindi ka nilalapitan, at ganoon din siya, kaya hindi din siya lumalapit sa iba. So, ganoon. So, nangyari lang, nung pagka-graduate na lang, naging official na kami. Pero nung 4th year, doon na siya nagpaalam ng parang official na nagpaalam na manliligaw. Ayun. Wow! So, nag-graduate ka nang walang boyfriend. Pero may MU. May MU. Yun kami, parang ganun. MU, yung parang kami pero walang label. Di ba uso yung ganun? Oo, uso nga yun. Tapos nagsiselosan, wala naman sila. Oo, wala naman. Pero minsan iisipin mo din, wala kang karapatang magselos kasi walang yan, ganyan yun. Ay, nako. Ayan, mga ka-abangers, andito na tayo sa MU. Kanina pa tayo. Hi po, Sister Melody de Guzman. Parang hindi naman nagko-comment yung asawa mo ngayon. Nanonood pa siya. Oo, nakikinig lang yan, for sure. Kasi motor siya pa uwi eh. Nasa sa Santo Tomas siya. Pauwi na siya ngayon. Diretso na ng church. So, ate, nakapag-graduate ka ng? BSN. Yes, Eduk Mape. Wait, so pagka-graduate, nandun ba siya sa graduation day? Oo, nandun siya ng graduation. May pa-flowers pa nga. Ay! Yan color ng flowers. Rose siya, rose na red. So, yun ang kanyang pambigay. Okay. So, after po nun, nung graduation, sinagot mo na agad? Oo, nasagot ko na. Baka isang buwan ata. Baka isang buwan nung masagot ko. Oo, kasi parang ang akin naman ay parang ang alam na nga din kami na nung time na yon. Pero inano lang talaga namin na para maging official, para magkaroon naman ng label talaga. So yun, nasagot ko siya. 2015. So, tuloy-tuloy na hanggang pagka-graduate mo, nag-work na po kayo agad? Yes, nag-board po ako agad. November ako nakagraduate. March po, sunod na year, ako ay nag-take na ng board exam. Dahil from November hanggang March, yun po yung time ng aking review. Kaya nakadiretso po ako ng board exam. Grabe, ang galing. Yes. May boyfriend na, nakagraduate na sabi dito, di na pinakawalan sabi after makagraduate Masunurin ka naman talagang bata. Wait, bakit may nagko-comment dahil sa bayabas at saging? Ay, paborito ko po kasi yung bayabas at saging. At naalala ko din na minsan, ako'y nag-birthday, pero hindi pa, high school pa kami nito, na ang regalo sa akin ni Ian ay bayabas. Yes, bayabas. Isang bayabas na malaki. Papaka-thoughtful naman. Sige, ate. So, tuloy-tuloy yon na kayo. So, kumusta naman ate yung ministry mo that time? So, approve po ba yung lahat ng mga ka-church members mo, pastor mo na kayo? Ang lagi lang sinasabi ng aming pastor that time, okay lang
pagpatak ng 18, kayo ay mag-boyfriend, girlfriend, pero mas maganda pa din kung makakatapos ng pag-aaral at depende pa din sa magulang. So pag pinayagan ng magulang, doon lang din papayag ang church. Kasi ang magulang naman talaga ang magde-decide kung galing papayag sila. Yun lang laging sinasabi sa amin. Kaya naging approval na din kasi nag-okay naman sa aming parents. Then okay na din sa church, kilala na din. Tapos na din ang pag-aaral noon. So nakilala, natanggap din. Yun po. Okay. Buti at merong basbas ng magulang. At ng Yes. yan ang dapat kailangan natin na may basbas, may Na, approval ng parents. Parents mo at parents mo in the spirit. At saka, kababata. oo, kilala. Kumusta naman yung ministry mo? Anong ministry Okay. mo pala sa church? Ministry, ang ministry ko po ngayon ay sa worship team. Mhm. Yan po. Ako po ay worship leader, nagpa-back up din. Then, ako din po ay sa dance, kasama din po ako sa dance ministry at teacher po ako sa children ministry. So, nagagampanan ko din doon yung po ano yung natapos ko. Teacher. So, nagiging teacher din po ako sa children. Yan po ang aking ministry sa church. So, paano mo na-encounter si God? Encounter. So, eto napag-usapan din po namin ito nung life group namin nung Sunday. Kasi hindi namin matukoy parati kapag ka tinatanong kailan mo nakilala ang Panginoon, kailan ang first na encounter mo sa Panginoon. Kasi namulat kami ng sapul na kami ay nasa sa church. Parang bata pa lang nasapulan na kami ng nasa sa church. So, hindi palagi naming matukoy kung anong date, anong year na kami ay nakakilala o natanggap ang Lord. So, ang akin lang hindi makakalimutan na encounter sa Panginoon ay, yun nga, yung ako'y bumalik nung high school, nung ako'y bumalik sa ministry, napaunawa sa akin ng Lord na anuman ang aking pagkakadapa noon, pagkakabigay, pagkakawala noon, ay tatanggapin at tatanggapin pa din ako ng Lord. Mahal pa din ako ng Lord. Kasi tanda ko nun fellowship ng youth. Si Pastora Jo naman ang yumakap sa akin. Pero ang sabi niya sa akin ay, mahal ka ng Lord. Na ang pakiramdam ko, ang Lord ang yumakap sa akin. So, yun po talaga ang hindi ko makakalimutan. Na may picture pa nga kami nun na picture sa isang fellowship. Sabi niya, mahal ka ng Lord. Yan lang. At ramdam ko ang pagmamahal ng Lord na yun. Then, nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa nitong lately, yan, yung akin pong encounter, yung masasabi ko talaga na ito ay word ng Lord. Ito mismo ang word sa akin ng Lord. Kaya nga din ito ang naging title ko, yung Breakthrough in Brokenness, kasi I was really broken nung time na to. So, ito po ay August lang nangyari. So, tuloy ko na ba? Okay po, sige. Tuloy ko na yung kwento, no? So, broken, kaya ako nasabing broken kasi may sitwasyon talaga na, kagaya ng sinabi nyo kanina, na lagi tayong dadaan sa sitwasyon na kung saan tayo ay mawawasak talaga. Pero lagi yung pagkawasak natin ay may purpose yan sa Lord. Hindi naman tayo dadaan ng pagsubok na tayo ay mawawasak nang para lang sa wala. So, ang brokenness ko na naranasan ay yung miscarriage. Mm-hmm. So, ako po ay nakunan August 26, 2023, nito lang po. Yun po yung aking parang broken heart ako noon. Kaming mag-asawa actually. Na kung saan ay ayaw namin humarap sa tao yung time na yon. Parang pakiramdam namin nakakahiya. Alam na ng tao na mag-expect ng ganito. So meron pang isang time na hindi pa namin na i-announce na nawala na nga. Kasi Saturday noon, may practice kami ng church. So pumunta kami sa church noon, yung time na yon.
bumati pa sa akin ng congratulations. So, gaano kasakit yun sa akin na nawala na eh. Pero may bumati sa akin ng congratulations. So, ang ginawa ko na lang, ang higpit ng yakap ko sa kanya. At habang ako umiiyak, sinasabi ko nang nawala na siya, te. Nawala na yung baby, hindi na siya nagtuloy. Kasi, nung Saturday morning na yon, parang sa pelikula, na yung parang umagos yung dugo, pero parang ginaganyan mo ng balik-balik. So, yun yung time na nangyari yung pagdurugo. So, sabi ko, hiningi naman namin to sa Lord. Pinag-pray namin ito sa Panginoon. And dumating pa sa time na kami ay nag-try ng ilang beses, pero kapag ka nakakakita ka palagi ng PT, na ang result ay negative, masakit sa puso. So, parang nag-e-expect ka, pero walang magandang resulta. Nag-start kaming mag-try ng baby ng June. Kasi December kami ikinasal, pero hindi pa talaga namin naging plano na bumuo noon. So, June lang kami nag-start. Then, nung June 15, hindi ko pa naman din ina-expect na magkakaroon. Pero ang resulta ng aking PT ay negative. Yung though hindi ka naman nag-expect, pero masakit pa din sa'yo. Yun ang naranasan ko. Hanggang sa naging July, ganun pa din. So, masakit pa din siya. Hanggang sa August 9, ay nag-PT po ako. Though hindi siya time para ako ay magkaroon na ng dalaw, yung dalaw ng babae, ay nag-test ako. Hindi ko din alam. Parang nag-try lang ako kasi may pakiramdam ako. Sabi ko, parang may signs. So, gusto ko mag-try. Kaya lang, isang guhit ulit siya. So, parang sabi ko, iyak na lang ako ng iyak. Sabi ko, Lord, gusto ko pong maranasan maging ina. Yun lagi ang aking pinapanalangin sa Lord na gusto ko pong maranasan yung kagaya ng iba na nakikita ko na may inaalagaan, may tinuturuan. Hanggang one time, hanggang nung gabing yun, umuwi yung asawa ko kasi nga, hindi na ako mapapigil ng pag-iyak. Umuwi ang husband ko from Santo Tomas, umuwi agad siya. Nung gabing yun, niyakap lang niya ako. Tapos, nag-pray kami together. Ang sabi namin sa prayer, lagi naman namin sinasabi ng Lord, ikaw na ang bahala. Pero kami mismo, nag-e-expect kami eh. Nung ganon. Pero nung huli naming prayer, naming mag-asawa, sabi ko sa Lord, Lord, kung kalooban mong magbuntis ako, ipakita niyo po sa aking panaginip. Pero Lord, kung kalooban mo pong hindi ako magbuntis, ipakita niyo din po sa panaginip. So, buntis o hindi, kung mabubuntis ako o hindi, Lord, ipakita mo sa akin sa aking panaginip. And then, after 2 nights, nangusap ang Lord. So, talagang nangungusap ang Lord kahit saang bagay. Dahil buhay ang Diyos. Nanaginip ako na ako ay buntis. Na 37 weeks na daw po akong buntis noon. Pero ang word ng Lord sa akin, dahil 37 weeks pa lang, kailangan ay 39, hindi mo papanahon. Tanda ko yan eh. Yun ang word ng Lord sa akin. Magbubuntis ka, pero hindi mo papanahon. So, malinaw na malinaw yan. So, nagalak kaming mag-asawa na sabi namin, at least kami magbubuntis. Hindi pala ngayon, pero mabubuntis. Kasi ang hiling ko naman sa Lord, kung mabubuntis ako, ipakita sa akin sa panaginip. Sinagot pa din ng Lord. Kaya lang kami, laging gusto laging rush. Pero, August 19, yan. So, alam na namin na ang word ng Lord ay ako'y mabubuntis, pero hindi pa panahon ngayon. August 19, delayed ako ng 5 days ng mens. So, delayed ng 5 days. So, parang may halong kaba, may saya, dahil nag-e-expect na. So, dito na, nagpakita ng 2 guhit. Actually, nung una, isa pa lang siya eh. Umiyak ulit ako sa Lord.
Pero iniwan ko yung PT kasi naglalaba ako that time. Iniwan ko yung PT sa table. Binalikan ko siya after 5 minutes. Kita kong dalawang malinaw na guhit. So, ako, sa sobrang kasiyahan ko, talagang ako'y nagpuri sa Lord na nasa sa bahay lang ako. Thank you Lord talaga. Hindi ko kaagad sinabi sa asawa ko kasi gusto ko ngang i-surprise din siya. Thank you Lord, sinabi ko lang ito sa aking mga malalapit na kaibigan. Ganyan. And then, August 20, nag-try ulit ako kasi baka mamaya false pregnancy. So, nag-try ulit ako, positive ulit. So, yon. And nung time na yon, nung sunod na araw, may ride ang taga Levites. So, nagpaplano ng rides. Yung mga may motor, ay alam ko nang buntis ako, ang sabi ng kaibigan ko, huwag ka nang sumama dyan. Kailangan mo nang sabihin kay Ian. So, kaya nung time na yon, sinabi ko kay Ian na ako ay buntis, ng ganyan, nag-positive ako sa urine. And para makasigurado din ako, nagpa-pregnancy test din po ako sa ospital. Yung sa serum, yung sa dugo talaga, para sure. Kasi minsan sa ihi, yung PT, hindi sila talaga 100%. So, para makasiguro ako, doon ako sa ospital nagpunta. And positive din siya. So, talagang sabi ng doktor sa akin, nag-positive ka dito sa dugo, ibig sabihin, meron talaga. Yun ang sabi ng doktor sa akin. Then sinabi ko to kay Ian na binidyo ko pa siya, natuwan-tuwa siya. So, in short, talagang masayang-masaya kaming mag-asawa dahil tinugon ng Lord ang aming matagal na panalangin. Time na yon. So, after a week, sakto din, Saturday din nun, kasi Saturday ko nalaman, Saturday din nun, nandito ako sa bahay ng aking magulang, kung nasaan ako ngayon, then sabi ko parang may kakaiba akong nararamdaman ngayon. Nag-CR ako, nakita ko may talaga siya ng dugo. Yung parang agos ng dugo. Kung anong may imagine ng dugo. Sangguhit siya. Tapos ako nga, yung parang hinihimas-himas ko na ganyan, parang pinababalik ko na ganyan. So, okay, huwag kang aalis, huwag kang lalabas. Ginaganyan ko siya. Dumiretso ako ng ospital, nagbihis lang ako, napunta ako ospital. Tinatanong ako ng mga kasama ko dito, pasan ako, sabi ko, saan to lang? Kasi ayokong iparating na nawala. Kasi hindi ko pa siya matanggap na nawala. Kasi hindi ko agad masabi. So, ako lang mag-isa dun sa doktor. Kaya lang, dun sa doktor, hinihintay ko yung OB. Kaya lang, 4 hours din. 4 hours din ako naghintay nun eh. So, ang tagal nung 4 hours na yun, imbes na masasagip pa sana, kaya lang wala eh. 4 hours ako naghintay dun sa clinic. Sabi, hintayin lang daw ang doktora, nasa taas na. Pero 4 hours, matagal na yun. Matagal na talaga yun. So, wala pa ding nakikita kasi nung una namin check up, wala pa din talaga nakikita. Kasi nga daw, masyado pang maaga. Pero meron daw yun. Yun lang lagi sinasabi eh. Siguro para makampante din ako na meron talaga. Pero ang nakalagay doon ay nasa sa 5 weeks na siya. Yun. Kaya lang, ang sabi ng doktor, sa 6 weeks kasi talaga nabubuo yung baby. Ay ako sa 5 weeks, nalaglag na siya. So, ganyan po ang nangyari noon. So, broken talaga. Yung ina-expect mong sagot na ng Lord sa panalangin mo, sa inyong mag-asawa, kaya lang nawala. Nawala. Ang maganda pa nito, yung sa time na ito, yung breakthrough na sinasabi ko, ito ay salamat sa Lord, pinatatag ako ng mga sitwasyon, ng ganitong bagay. Kasi ako yung assigned na worship leader that time. So, Saturday, practice sa church, ng worship team, umaga pa lang, nakunan ka na, sa hapon, kailangan matatag ka kasi ikaw yung assigned na worship leader. Sinasabi ng asawa ko, hindi ka ba magpapaalam? Hindi ka ba magsasabi na iba lang muna ang ma-assign? Sabi ko, hindi.
Kasi ang word sa akin ng Lord, nung habang ako'y nasa OB clinic, sabi ng Lord ay, kaya mo pa bang sabihin na worthy is my name kahit hindi ko sa'yo ibigay yan? Kasi nung time na yun po, ang aking lineup is worthy, yung worthy is your name. Ang sabi ng Lord sa akin, kaya mo pa ba akong papurihan? Kaya mo pa bang ipagsigawan na worthy is the name of the Lord kahit hindi ko ibigay? Sabi ko, yes Lord, kaya ko. Kaya yung sabi ng asawa ko, hindi ka ba magpapaalam na iba na lang na worship leader ma-assign muna? Sabi ko, hindi. Kasi ang sabi ng Lord, kung kaya kong ipagsigawan, gagawin ko kasi ang sagot ko sa Lord ay yes. Kaya, tumayo pa din ako. Lahat yan ay dahil ng Lord na, kasi kung ako'y magpapatalo dun sa aking emosyon, sa aking pagkawasak, sa aking brokenness, at hindi ako nanalig sa Panginoon, talagang ako'y hindi tatayo. Pero, pinatatag na ako ng Lord kaya napaglampasan ko talaga yun. So, kahit na nasasaktan, kailangan tuloy pa din kasi ginagawa ko naman ito hindi para sa tao, hindi para sa Lord So, yun po yung akin sa brokenness. At salamat sa Lord dahil ang Lord naman talaga ang nagpapatatag sa bawat isa sa atin. At napatatag ng Lord, yun, salamat sa Lord. Salamat talaga sa Lord. Yes. Bagay na, sitwasyon na, Lord, let God be God. Amen. Naunawaan ko ate yung sa side mo, ang tagal mo nang pinagpipray pero natugon ka nga. Tapos nawala. Pero kailangan mo mag-stand, magpuri sa Panginoon. Despite dun sa sitwasyon na meron ka. Yeah. So, lungkot season, talagang iyak mo lang talaga ate. Yeah. Kasi sabi nga sa salita ng Diyos nung sinabi, nanalangin sabi ng salita ng Diyos dito sa 2 Kings, sabi dito, ito yung time na nagpo-praise Hezekiah about kay Lord na i-deliver siya, iligtas siya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, I have heard your prayer. I have seen your tears. Behold, I will heal you. So, sa lahat ng prayer natin, God hears our tears, our prayer. Pero naniniwala ako, Ate Mary Jane, sa next mong patotoo sa daily life sharing, answered prayer. I mean, your answered prayer already. Kasi, Diyos ba naman, ang Diyos mag-appear sa dreams mo, hindi ba talagang may pangako siya para sa'yo? Yes. At yun talagang pinangahawakan kong pangako ng Lord sa akin. Na mabubuntis ako. Naging maliwanag naman sa akin. Nung makunan, ay binalik sa akin ng Lord yung sabing, mabubuntis ka pero hindi mo pa panahon. So, yun talaga. Kaya yung makunan ako, naulit sa akin, ay okay Lord, hindi ko pa panahon. Pero maghihintay ako Lord. So, hintay lang talaga sa tamang panahon ng Lord. Hindi sa pilit. Yeah. So, sa Ecclesiastes 3:11, there is perfect timing in God. So, may nagtatanong si Tita Jonaline, ilang taon na daw po kayong kasal? Wala pa po kaming 1 taon kasi noong December last year lang po kami kinasal. Yeah. So, habang may season talaga ng pag-iyak, may season ng pagtawa, may season ng... And that season, ayan ang ganda ng kanilang picture. Yeah. Opo. Yan. December lang po yan. Though laging sinasabi sa amin
bata pa, ano pa yan. Pero, laging, parang, sa akin, parang, masakit pa din kahit sabihin na bata pa. Pero, masakit pa din kasi kahit anong pilit na, okay lang yan. Hindi talaga okay sa amin. No, kung ang susundin talaga namin, yung aming emosyon. Pero, ang Lord talaga ang humawak sa aming buhay sa aming mag-asawa. Kaya, ganito kami naging katatag. Talagang rely lang sa Lord. Gaya na sinabi mo nga kanina, basta i-allow lang natin ang Lord. So, makikita ng Lord doon na tayo sa Lord lang talaga nakarely. Yun. Sabi ni Tita Angie, God bless the desires of your heart, sis. Greater things is yet to come from you. Amen. At kasama mo ako sa prayer na yung hinihiling, yung pinagpipray mo kay Lord ay ma-receive mo. At salamat ate sa pag-share mo sa amin. So, nag-expect ako. I mean, na-excite ako ano pa yung mga gagawin ni Lord. So, hindi na, yun nga mga kabangers, 'di ba? Kahit believer ka, worship leader ka, lahat tayo may pagdadaanan. And alam ko, naniniwala ko kahit mga pastor, merong mga matitinding pinagdadaanan. Pero dito nga gaano ba tayo ka-believe doon sa Diyos na pinaglilingkuran natin? At gaano tayo talagang sold out na, Lord, despite sa nangyari sa buhay ko, I will still worship you and praise you. Diba katulad nung kay Job, nagkasakit siya, dami na nangyari sa kanya, but still, he praised and trust God in His timing. He experienced brokenness. Hindi lang brokenness hindi siya nakunan, pero nawalan talaga siya ng anak, ng asawa, nawalan siya ng mga properties niya. But still, he remained faithful to God. And God was so touched in Job's life because of his faithfulness to Him, and God rewarded Job greater pa dun sa nawala sa kanya. So, Amen. Ganun din tayo mga kapatid, di ba? So, manatili tayo sa Panginoon. Ate Mary Jane, anong masasabi mo sa mga nanonood na nakaka-experience din ng brokenness? Okay. So, sa mga ka-abangers, hello po, sa mga nakakaranas or in case man, maranasan natin yung ganitong bagay. Laging kapit lang sa Lord. Iba kapag ang foundation mo ay ang Panginoon. Kasi hindi mo naman, kasi kung ikaw ay sa sarili mong kakayanan, hindi mo talaga makakayanan itong mga bagay na ito. Kasi, ang nakakagawa lang ng mga ganitong bagay ay yung nananalig sa Panginoon. Kasi ang Lord ang nagpapatatag talaga sa atin. At saka, normal kung sakaling tayo ay mabroken, normal na masaktan, normal na umiyak, pero hindi dapat natin tinatambayan yung tayo ay malungkot lang lagi. So, dadaan talaga sa mga depression, kagaya ko, dumaan talaga din ako sa anxiety, sa depression. Pero, huwag natin kalilimutan na may Lord tayo May Panginoon tayo sa ating buhay. Kaya, tayo, mga ka-abangers, dapat sa Lord lang palagi ang tingin. Sa Lord lang palagi ang ating kapit. Kapag kasama natin ang Lord sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating desisyon, sa ating mga pagpaplano, I believe lahat ng bagay ay nasa sa order. Lahat yan ay talagang naka-align sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kasi kung ikaw ay talagang tunay na nananalig sa Panginoon, ginagawa mo din kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya hindi kalooban ng Panginoon na ikaw ay tumambay doon sa iyong brokenness. Kailangan mapagdaanan, kailangan malampasan mo yung brokenness. At minsan kasi, tinetest lang ng Lord sa atin yung mga bagay na kung baga tayo ay magiging matatag. Kung tayo ay magiging faithful pa din sa Lord sa kabila ng mga pagsubok. So, kailangan lang nating maging matatag sa Panginoon. Kailangan lang natin palaging sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. So, laging sa Lord lang lagi. Walang iba.
Ayun. Amen. Salamat ate sa encouraging words. At alam mo ba, may gustong bumati sa'yo dyan sa tabi mo. Oo nga eh. So, nabanggit niya siya eh. So, tinatawagan ko si Ate Sarge. At Kuy ba? Anong masasabi mo sa iyong kapatid? Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello po, I'm Sarge Cuyba. Ako po yung panganay sa amin. So, ate niya ako. Ayan. So, ngayong sa narinig ko, actually, hindi, na-confuse ako kung pares ba kami ng bahay ng kinalakihan. Kasi hindi ko alam na ganun pala yung version niya. Kasi iba naman yung version ko ng ano. So, ang encouragement ko lang ay, yun nga, from the topic itself, brokenness in breakthrough. In breakthrough. In brokenness kasi, laging may breakthrough in brokenness. In breakthrough kasi, in brokenness, there's always a breakthrough. Lagi pong dapat yun ang ating isipin. Yun ang bright side palagi. Laging may plano ng Lord na maka-breakthrough po tayo palagi. Maka-breakthrough ka. Pero yung breakthrough na yun, it is just a process. Hindi yun yung final destination. So, kung hindi yun ang final destination, ibig sabihin, meron pang lugar na dadalhan ang Lord para sa'yo. So, kung yung promise sa kanya ng Lord ay yun, yung baby na yun, at sinabi hindi pa panahon, so trust God na hindi pa nga panahon, pa pwedeng meron pa siyang pine-prepare, or pwede ding meron pa rin ibang bagay na ipapagawa ang Lord sa kanya. So, pwedeng related to dun sa baby, pero pwede ding hindi. Pwedeng tungkol sa ministry, tungkol sa purpose ng Lord sa buhay niya, buhay nila mag-asawa. So, napakadami. Basta habang naghihintay, just be honorable to God sa harapan ng Lord. May problema man o wala, just be honorable. Yun. Salamat, ate. Ano masasabi mo sa iyong, Ate Mary Jane, kay Ate Sarge? Siya yung ate. Salamat sa mga ganitong word kasi ganun nga talaga. Kasi ganun ang aming sa naming mag-asawa eh. Na kung ibibigay sa amin ng Lord yung baby, naniniwala kami na nahubog na kami ng Lord dun sa bagay na kami inihahanda. So may preparation talaga palagi. At lagi namin sinasabi sa kaming mag-asawa, lagi namin nire-remind ang isa't isa na kung ibigay man sa amin ng Lord yung baby na yun, hindi yun amin lang, kundi yung baby na yun ay sa Panginoon namin iniaalay. Kung ano man ang maging pagpapalaki namin sa Kanya, talagang imumulat namin siya sa gawain na kalooban at ginagawa para sa Panginoon. Yun po. Amen. Maraming salamat po, Ate Sarge. Ngayon naman, mga kaabangers, ayan, nagpakinggan natin si Ate MJ. Manatili tayo sa pangako ng Panginoon at panghawakan natin it's okay to be sad. It's okay to cry. But always remember that God is always with us. So, Amen. God allowing it, but hindi big sabihin na hindi tayo niya pababayaan. So ngayon naman mga kaabangers, can we all pray for Ate Mary Jane? Kasi alam ko isa man, dalawa, o ilan tayo nanonood dito, mag-agree sa prayer that miracles will happen to Ate Mary Jane. So let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Ate Mary Jane. She's been faithful to you. At Lord, in your perfect time, O Lord, pinapanalangin namin ang kanyang womb, O God, na maging normal. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa regalo na ibibigay mo sa kanilang mag-asawa, Panginoon, ayon sa layunin mo at ayon sa iyong panahon. Salamat, Panginoon, na they will rejoice. Bibigyan mo sila ng anak hindi dahil sa
dahil gusto nila, kundi kalooban mo, Panginoon, na maggamit ang anak na ito para sa iyong kaharian. Maraming salamat, Lord, sa kapatid namin ito. Nag-a-agree kami, O God, at kami kasama niya sa prayer, O God, na she's been faithful. And thank you, Lord, sa portion sa buhay ni Ate Mary Jane. And salamat, Panginoon, you're a God of impossibility. And Lord, salamat kasi isang araw, O Lord, sa answered prayer. Salamat, Lord, sa answered prayer, O God, na binigay mo kay Ate Mary Jane. At Lord, salamat, pinagtibay mo siya ng panahon at mas lalo siya, Panginoon, mag-rely sa'yo. Salamat, Panginoon, sa strength, sa comfort, salamat sa worship anointing na ibinigay mo sa kanya. At silang mag-asawa ay isang buhay na patotoo sa maraming tao. Salamat, Lord, sa katugunan ng panalangin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin, especially, Lord, yung may mga tao na nanonood ngayon na may brokenness o may pinagdadaanan katulad ni Ate Mary Jane. I pray, O God, for healing, O God, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa breakthrough ng kanilang mga buhay, O God. Tanggapin nyo, mga kaabangers, ang breakthrough na nagmumula sa Panginoon at sa tanggapin nyo ang healing mula sa Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa programang ito, O God, na ginagamit mo, Lord, para mag-abot ng buhay. Sa'yo namin, Lord, binabalik ang lahat na pagpuri, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Maraming salamat, Ate Mary Jane. Indeed, it is breakthrough in brokenness. Kaya mga kaabangers, let us always rejoice in the Lord because His promise is yes and amen. And that's all for our program for today. So balik po tayo bukas sa ating mga kanya-kanyang mga churches and service at magkita-kita muli ulit tayo next week ng Lunes. Kaya real life, real talk. This is Ate Rhea again at your service at maraming salamat po sa lahat. Goodbye!